gagawin tayo. Ito, Skyward 43 ata ito. So, tingnan nyo. Ito na naman yung mga unit na pag nasiraan ng ilaw, nako, ang hirap palitan. Yun, no? Nakadikit yung LCD nito sa edge niya, sa frame. So, pag napundihan ng ilaw to, pag napundihan ng ilaw yung ganito, good luck na lang sa magre-repair nito. Pag hindi nyo kabisado ang ganitong edge type na salamin, yung nakadikit sa gilid, hirap niyang baklasin. So, ang problema ng unit na to ay power natin. Saksak natin. So, sabi ng may-ari, wala daw power. So, itong unit na to ay wala pa daw 1 taon, nasira na. Kaya lang hindi niya binalik sa warranty dahil nainis na siya. So, bagong-bago daw to. Kaya lang dahil nasira, hindi na naibalik sa warranty. So, pinatagal pa niya, ngayon lang niya ulit pinagawa. So, titingnan natin kung magagawa natin to dahil nasira nito ay power supply. Buksan natin. Ito yung model nito, 43. Yun, Skyward 43. Smart na rin ito. Smart na rin siya. Oh. So, buksan natin. So, ito na, nabuksan na natin yung unit. Bali, yan yung mainboard nito. Mayroon siyang tikon. Ganito yung tikon na ginamit. Tapos, ito yung power supply niya. So, napakaliit lang ng power supply nito. Dahil ang problema nito ay walang power. So, ang gagawin natin ay sa power supply tayo magtutrokol muna. So, check natin yung power supply nito. Titingnan natin kung ano ang problema ng power supply niya. So, dahil sinaksak natin to, at kung buo ang fuse nito, sigurado may imbak tong supply sa filter niya. So, naka tayo, 250. Tingnan natin yung filter kung may supply. So, mayroon siyang supply na 150 volts. So, hindi siya nag-drain. Pag hindi nag-drain, ibig sabihin, hindi gumana yung power supply. Kaya hindi nag-drop yung primary supply natin sa filter. So, gagawin ngayon natin ay tingnan natin kung may supply siyang 12 volts dito. So, ito yung value ng kapasitor na to ay 25, 1000. So, dapat mayroon tayong masukat dito na 12 volts. Naka 10 lang yung tester natin o 50 natin. Yan. 50. Tapos, dapat may masukat tayo dito. So, walang supply na lumabas. Okay. Ibig sabihin, ang problema nito ay power supply. So, saan tayo magsisimula pag nag-repair ng power supply? Una natin gagawin ay check natin yung AC. Pero, ba't pa tayo mag-check ng AC kung mayroon namang supply yung filter natin para sigurado tayo? So, check natin yung AC cord natin. Tingnan natin to. Yun, mayroon. Ay, hindi kita yung tester. Yan. Mayroon. So, check natin yung kabila. Kabila naman. So, mayroon din. Ibig sabihin, buo yung cord natin. Susunod natin gagawin ay babaklasin natin yung power supply. Check natin yung primary supply natin. Kung bakit hindi gumana yung power supply nito. So, sa pag-check nito, kailangan natin baklasin. At kung hindi naman kayo technician at hindi nyo alam yung pagiging technician at nagpa-practice lang kayo, mag-ingat kayo pag kayo'y nagbukas ng ganito. Pwedeng makuryente kayo o pwedeng masira nyo yung unit. So, sayang naman.
ito na, natanggal na natin yung power supply. So yun yung power supply niya. Ito yung secondary niya, ito yung primary niya. So ito yung MOSFET, ito yung driver para gumana yung primary natin. So dyan tayo mag-check ngayon. Tingnan natin kung ano ang naging problema dyan. Bakit wala secondary na lumalabas? So ito, mayroon pang karga na kuryente yung kapasitor nito, hindi pa natin na-drain. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung circuito nito. So yung AC natin pumasok dito, tapos pumasok sa diode. So mayroon tayong supply dito sa filter. Kaya lang ang problema natin, ayaw siya mag-oscillate. So sa susunod na i-check natin, mayroon siyang supply dito, mayroon dito, pumasok dito. So pag pumasok dito, automatic pumasok din dito yan sa transformer natin. Yan, so yan yung coil ng transformer, ito yung gitna ng MOSFET. So mayroong supply yan. Check natin ngayon kung may supply. Yan. Lagay tayo sa 220. Tapos check natin yung gitna ng MOSFET. So ito yung negative natin. Yan, negative, ito yung positive. Baliktad ang ating test scrub. So ito, positive, yon. So titingnan ngayon natin yung circuit ng positive. Pumunta dito sa coil ng transformer, yon, pumasok dito sa MOSFET. Ibig sabihin may supply siyang pumasok dito. Pero bakit ayaw siya mag-on? Ang susunod natin gagawin, check natin yung circuito natin dito. So napansin nyo, line 1, line 2. Line 1, line 2. Yung line 2 natin may diode din dito. Yung line 1 natin na circuit ay mayroon din diode dito. So yung out nito ay positive. Yung positive yan, pamasok yan dito sa ating driver IC. So check natin ngayon yan kung may supply yan. Kaya lang ito kasi hindi natin to ma-check kung may supply pag hindi nakasaksak dahil sa AC siya nakakabit. Hindi siya dito sa DC nakakabit sa filter. So may sarili siyang diode. Yung iba kasi sumasama siya sa may filter DC niya. So ito hiwalay. So may sarili itong diode. So sasaksak natin to. Titingnan ngayon natin kung may supply yung ating driver. Pag may supply yung driver natin, automatic, ano ang sira? Medyo mahirap. So, saksak ko lang siya. Yun, nasaksak ko na. So, susukat tayo ngayon ng supply natin. Ito yung ground natin. Tama, ito yung positive natin. So ngayon dito mayroon din siyang diode dito na dalawa. So line 1, line 2. So parehas may diode. Pagdating dito, mayroon siyang supply rito na 100 plus. So susundan natin yung circuit. Mayroon siyang supply dito na 100 din. Dito. So pagdating dito, wala na. Yun, no? Pansin nyo? Pagdating dito, wala na siyang supply. Kuha niyo ba? Yun. So ito, yung parts na to ay resistor din ito. Pero pagdating dito, wala na siyang supply. So bubunutin ulit natin. Yan. Susunod natin gawin ay i-discharge natin muna yung filter nito. So gumamit tayo ng 100 ohms. So discharge lang natin to para hindi tayo makagat pag nahawakan natin to. Dahil pag hindi mo to discharge, nangangagat to. Discharge lang natin. So tingnan natin kung may supply pa. Ayun, wala nang supply. Ayun, wala nang supply, okay na. So susunod natin gagawin ay bubunutin natin tong resistor na to.
Baka yan lang yung sira niya. Kung yan lang ang sira, ay swerte natin. Pag hindi yan ang sira, malas natin. So, tingnan ngayon natin kung yan lang ang sira. Sana ito lang yung sira niya. So, ito nakita ba? Bubunutin na natin yung resistor na yan, yung walang tumatawid dito na supply. So, nakalagay dito ay fuse type po. So, may nakalagay sa board niya. Sana madilim. Kailangan natin ng flashlight. So, wala akong flashlight. So may nakalagay dito sa board niya, yun o, fuse type siya na resistor. Pero bakit nag-open yan? So titingnan natin kung ano ang value nitong resistor na ito. Dahil nakalagay ay fuse type. So ito, may nakalagay doon sa board ay fuse type siya. Pero yung value ng resistor na to ay 1K. 1K ang value nito na 1 half watt. So dahil 1K ito, check natin sa ating tester. Raise tayo sa 1K rin. Ayan, naka 1K rin tayo. Kaya malabo na. Test probe muna natin, short muna natin. Lagay natin sa eksakto 00. Cambio pa yun. So 00 siya. Check natin ngayon tong 1K na to kung may contact pa. So napansin nyo yung 1K na to ay open na. So bakit siya nag-open? Tanong natin. Pwedeng short yung load natin. So, check natin yung load natin kung short ba o hindi. Kung shorted ba yung ating load side. Times 1 tayo. Hindi na umabot ng 0 yung tester natin. Yun, no? So, titingnan ngayon natin yung load side nito kung short. So, lagay lang natin yung test probe natin sa ground. Tapos, tusok natin dito. So, may palo siya. I-reverse ngayon natin yung ating test probe. Yung positive, lagay natin sa negative. Tapos, yung negative, lagay natin dito. So, wala siyang palo. Ibig sabihin, hindi short yung circuit natin. So, try ngayon natin kung magno-normal. Papalitan natin yung 1K na ito. So ito, meron tayo 1K rito. Yun, 1K. So susukatin natin yan sa ating tester. Times 1 tayo ulit. Times 1. Times 1. Yun, lagpas, diba? Yun, okay. Tapos sukat natin to. Okay. Yun. So, ito yung value ng 1K. Dapat doon din siya sa 1. So, ito good na to. Yung ito sira. Papalitan natin ngayon yan. Try ngayon natin kung magkakaroon ng supply yung ating power supply. Pag napalitan natin yung 1K na open. Sana gumana siya.
ayan. Ayan tayo. So, tuloy tayo. Ngayon, napalitan na natin yung resistor dito. Ayan, tingnan nyo. Ayan ngayon, pinalit natin. 1K rin. So, try natin ngayon kung magkakaroon ng supply ito. So, dito na tayo sa secondary kagad mag-abang. Baka mag-overvolt yung supply natin. So, dito tayo sa secondary. Ito. Sa capacitor nito. So, may capacitor yan dito. Ayan, o. Ayan. Ito. Sa paan yan. Diyan tayo magsusukat. Dito na lang, pwede na dito. So mag-aabang tayo dyan, naka 50 yung ating tester, 50 volts. So try natin, dapat 12 lang ang lumabas dito kung buo na yung power supply natin. Yun. So may lumabas na 12 volts, pasok yung 12 volts nya. Ibig sabihin, ang sira lang ng power supply na ito ay yun yung supply ng driver nya nag-open. So, yun lang ang sira nito. So, ngayon, tatry ngayon natin to. I-actual natin sa mainboard. Titingnan natin kung gagana yung unit. Isalpak na natin yung ating power supply sa mainboard. So, gagawin ngayon natin ay mag-aabang tayo ng ating test prop dito sa capacitor na ito. Titingnan natin kung normal ang 12 dito na lalabas. So, dapat stable ang 12 na lalabas dito. Saksak ko lang. Yun. May supply siya dito na lumabas. Tapos, tingnan natin yung supply ng backlight nito kung ilang volts. So, yung backlight nito ay nasa 40 plus. At mayroon na rin siyang power. Yan, mayroon na siyang power, oh. May power na siya. So, pwedeng mag-on ito. Try natin i-power on kung magno-normal na siya. Kung hindi, talagang may sira yung unit pa. So, try lang natin i-power on. Yun, nagkulay dilaw. At nagkaroon na siya ng backlight. Yun, oh. So, tingnan natin kung okay pa yung salamin nito dahil ito ay matagal na hindi nagamit. Titingnan natin. So, yan yung picture niya. Wala, di ba? Blanco. So, dahil Android to, matagal talaga siya pag Android. So, ayan siya. Bumukas na yung unit niya. So, okay pa naman yung screen niya. Wala pa namang lamat dahil matagal na stock. So, pwedeng okay na yung unit. Sasarado ko lang siya tapos testing natin. So, ito na. Titesting na natin yung Skyward natin na no power. So, ngayon, testing natin. Saksak ko lang siya. Ayun, may ilaw na siyang red. So, nagka-power na siya. Power on natin. Yun, nagkulay. Green na siya. Yun, nagbukas na yung Skyward niya. So, gawa na yung unit. Bali, yun lang ang sira niya. Yung isang pyesa na yun. So, bali, ito lang yung sira na parts. Nag-open lang yung 1K natin sa driver sa power supply. So, okay. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa inyo. So, tingnan na lang natin yung picture. Okay, post ko mo. So, ayan na. Meron na siyang picture. Yun, okay na. So, hanggang dito na lang yung video ko. Sa susunod ulit natin na video. At kung bago lang kayo ulit sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat.